Good morning po sa inyong lahat and happy Monday. So sa ating pong pag-uusapan po ngayon, ngayong umaga po, so paano po kaya natin mapapangiti ang ating Panginoon? Can you imagine, mabibigyan niyo po ng ngiti ang Diyos, di ba? Kumbaga parang bibigyan natin siya ng kasiyahan. So sa tingin niyo po, paano kaya ninyo mapapangiti ang ating Panginoon? So gusto ko pong bigyan kayo ng isang halimbawa na kung saan sa Bible po, nabigyan niya ng kaluguran o ng ngiti ang ating Diyos. Ito po ay matatagpuan po natin sa Genesis 6 verse 8 po. At sabi dito, si Noah was a pleasure to the Lord. So sa Tagalog po, si Noah ay isang kasiyahan sa Panginoon. So I can imagine na kung ano yung ginawa ni Noah nung time na yun. But nakita ko po dito sa Biblia na kung saan siya daw po ay kasiyahan ng Panginoon. So ano po ba yung pleasure o kasiyahan? It is a feeling of happy satisfaction. Satisfied si Lord sa buhay ni Noah. And I believe na ito po yung kailangan nating buhay sa itong panahon natin ngayon. Kailangan masatisfy natin si Lord sa ating pong buhay dito sa mundong to. Kagaya po ni Noah. So, bibigyan ko po kayo ng mga points kung paano po natin mabibigyan ng ngiti o kasiyahan ng ating Panginoong Diyos. At number one po dito, ito po ay kailangan natin mahalin siya sa lahat ng bagay. When we love Him above everything else. Yan po ang isang importante at number one ingredients na kung saan mapapasaya natin ang ating Diyos. Kailangan mong i-total surrender ang iyong buhay, kapatid. So sabi dito sa Genesis 6:9, Noah consistently followed God's will and enjoyed a close relationship with Him. So kailangan po tayo magkaroon ng consistency. Hindi po pang Sunday lang. Hindi po pang minsan-minsan lang na maisip po natin. Because God is a person. God is isang Diyos na nangangailangan din ng yung affection mo, yung ating pong relationship sa Kanya. So sabi nga doon, hindi naman daw mamamatay ang Diyos kung wala tayo, pero hindi niya actually kailangan ng tao, pero tayo mga tao kailangan natin ng Diyos na lumikha sa atin. So kailangan natin consistently na kumonekta sa ating Panginoon at i-enjoy yung relationship natin sa Kanya. In Hosea 6 verse 6 po, chapter 6 verse 6 po, ang sabi diyan ng Panginoon, I don't want your sacrifices. I want your love. Yun po ang ini-stress ng Panginoon dito. Gusto niya na mahalin mo siya. Sabi pa dito, I don't want your offering. I want you to know me. So, kasi po napakalaki, napakalawak, endlessly ang ating Panginoon. Kailangan po natin siyang kilalanin pa because His love is so great, di ba? At kailangan po natin unawain paano man because our mind, our heart is so limited. Pero ang Diyos po, sobra ang pag-ibig niya sa atin at hindi po natin siya mauunawaan basta-basta lamang sa isang upuan. So kailangan natin at yung time, yung ating pong relationship sa Lord. So makikita po natin dito, Noah built an altar after the flood because he loved God. So yung pong kasi pagkatapos po nung baha ng 40 days and 40 nights na yan, so after na bumaba na po yung baha at sabi po doon sa Biblia, gumawa si Noah ng altar at yung altar na yun ay para sa Diyos. So, bakit po niya ginagawa yan? Bakit po siya nag-worship sa Lord? Bakit po siya, doon sa time na yun, wala pa pong gusali ng isang simbahan, pero natutunan niyang mag-offer sa Panginoon, natutunan niyang mag-worship sa Panginoon. And that altar is giving or bringing your offering to God. Ganun siya ka-close sa Lord. Because mahal na mahal po niya ang Panginoon. So I hope kayo po nanonood sa akin at nakikinig po sa akin ngayong araw na ito. Gusto ko pong makita po natin na kailangan ang number one nating ingredients talaga para magkaroon tayo ng closeness sa Lord is yung pong time natin sa Panginoon. You must love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. In Ephesians 1:5 po, ang sabi dyan, God unchanging plan has always been to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. And this gave Him a great pleasure. So kung bahagi po tayo ng kanyang pong pamilya, di ba po, tayo po ay inadapt
through the sonship of Jesus Christ. Di ba po? Tayo po ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo. At gusto niya maging tayo pong lahat ay bahagi ng kanyang pamilya. Ito raw po ay nagbibigay kasiyahan, nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Sabi ng English, it is a great pleasure para sa Panginoon. So, ninanais ng Diyos na ikaw kapatid na maging bahagi talaga ng pamilya ng Diyos. You must be part of the local church. You must be part of the small group na kung saan ikaw ay i-strengthen, ikaw ay pagpipray dyan, ikaw ay i-build up dyan, i-encourage ka dyan. So lahat ng mga positive thing, doon po sa simbahan po natin makikita yan as a small group po natin. Because we cannot live alone. In fact, ito pong panahon natin ngayon, marami pong mga nadidepress, marami pong mga nagkakaroon ng anxiety attack. So, bakit po sila nagkakaroon? Mapapansin niyo po ang mga taong yan na dumaan sa mga ganyang sitwasyon ng kanilang buhay, sila po ay nagiging nag-iisa, ina-isolate nila yung kanilang sarili. Pero kailangan po, sabi ng Panginoon daw, kailangan ikaw yung tumayo. Kagaya ng prodigal son po na siya ay tumayo at na-realize niya kailangan niyang bumalik sa Ama. At sa pagbabalik niya sa Ama, i-welcome siya ng Panginoon, i-welcome siya doon sa sa local church na yan kasi nga kailangan natin ng isa't isa. Amen? So, we need each other kasi po itong mundong to punong-puno ng depression, punong-puno ng atake ng kaaway, kaliwat kanan, para ikaw ay magkaroon po ng kalungkutan. Tayo ng Lord na malungkot ka, kapatid. Ayaw ng Lord na ikaw ay bagsak, yung countenance mo ay bagsak. Okay, so number 2, ito po yung sa pang-point pa paano natin mabibigyan ng ngiti ang Diyos, sa pamamagitan po ng total trust po natin sa Panginoon or trust Him completely. Completely, hindi po 99%, ito po ay 100%. Kagaya ng pag-ibig po natin sa Panginoon, hindi po 99%, 100% love to the Lord. And sabi dito sa Psalms 147 verse 11, the Lord take pleasure in those who honor Him and trust Him in His constant love. Yan. So, kailangan natin matutunan pagkatiwalaan ng Panginoon sa lahat ng bagay because ayaw niya na mag-worry ka, kapatid. So, worry is a symbol or isang pinapakita na kung saan nandoon yung ating atensyon. Okay? So kung tayo po ay laging nag-worry sa ating buhay, sa ating hanap buhay, sa ating pamilya, sa ating mga edukasyon, lahat ng bagay na nandito sa mundo, nag-worry tayo, ibig sabihin yan, kapatid, hindi nakasentro ang ating Diyos sa buhay po natin. Tayo yung nagko-control ng buhay po natin. Ayaw ng Panginoon yan. Gusto niya ibigay mo na yan sa Panginoon. Di ba mabigat? Mabigat na bitbitin natin lahat ang mga problema ng mundong ito. So, kailangan natin i-surrender yan para gumaan ang ating pong pakiramdam. Amen? So, hindi lamang po kailangan tayo magmahal sa Panginoon, kailangan din natin pagkatiwalaan ng Diyos sa lahat ng bagay. Amen po. So, by faith, sabi dito sa Hebrews 11:7, by faith, Noah built a ship in the middle of a dry land. In fact, doon po sa Middle East, nakita po yung remains ng ito pong Noah's Ark ay nasa tuktok po ng bundok yan. Pero siguro nung ginagawa yan because hindi po ito made of bakal, no? Hindi po ito made of steel. Ito po ay gawa sa mga kahoy o puno. So naniniwala ako nung ginawa ni Noah ang Ark, yung Noah's Ark na yan, ay ito po ay bandang bundok, malabundukin. So kung saan nila puputulin yung mga puno, gagawin nilang log ito, gagawin nilang ark. So naniniwala ako wala po sa dagat ang ark na yan. Then dumating nga po yung flood at doon nga po langoy-langoy na yung dagat yung boat na yan at kung saan na po siya napadpad. So he was warned, sabi dito sa Hebrews 11, he was warned by God about something that he couldn't see. Wala pa pong ulan po kasi noon according sa Bible and acted on what he was told. His act of faith, ito po tignan niyo, may action po siya. Act of faith po because yung pong ating pagtitiwala drew a sharp line between the evil of the unbelieving world and the rightness of the believing world. So nasa thin line po siya Pero kailangan niya mamili. Pagtitiwala ba siya sa Lord o doon sa katotohanan na wala namang ulan, bakit magkakaroon ng baha? Bakit gano'n? No? Para hindi niya maintindihan, hindi niya makomprehend yung mangyayari.
pero nagtiwala siya, sumunod siya according sa inutos ng Panginoon. So as a result, ano nangyari kay Noah? Noah became intimate with God. So yung pong ginawa ni Noah dito, nasa pagsunod po niya, nagtiwala po siya completely sa Lord. Alam niyo po ba mga kasama, mga kapatid, na sinabi ng Hebrews 11:6, kung babalikan po natin isang verse na ito, sabi doon, without faith, it is impossible to please God. So, pagpapatuloy po natin ito bukas at sapagkat gusto ko po natin magkaroon ng total interest po tayo sa salita ng Panginoon dito. So, I hope masubaybayan po ninyo itong series po natin dito na paano natin mapapangiti ang ating Panginoon. So, tayo po ay manalangin muna. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa umagang ito na kami po ay dinako ninyo sa katuruan ng paano ka namin mabibigyan ng kaluguran o pleasure. Salamat po, Panginoon, dahil tinuro niyo po sa amin, Panginoon, na kayo lamang ang aming lahat sa buhay pong ito. That we must love you above everything else, Lord God. At naintindihan po namin that we must learn to trust you in everything else, Panginoon. Kaya po, Lord, salamat. Tulungan niyo po kami na sa araw-araw, itong mga bagay na tututunan namin dito sa vlog na ito ay tunay ngang tumalima, matanim sa aming mga puso't isipan at maisabuhay po namin. Ito po ang dalangin ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So see you po tomorrow mga kasama, mga kapatid. So God bless you and have a great Monday.